Welcome sa Good to Live podcast. Meron akong special guest ngayon, si Ma'am Mikey. Hi. Hello po. ah, anyway, Ayo. Ma'am Mikey, ano nga pala, thank you nga pala kasi lumapag ka ngayon sa podcast ko, Ma'am Mikey. Thank you. Alam ko naman na busy kayo, so, ayun, gusto ko lang Oo. magpasalamat Okay na lang. lumapag kayo dito sa podcast ko. Alam ko na marami kayong ginagawa, marami kayong mga, kumbaga busy talaga kayo. So yun, thank you po na lumapag kayo dito sa podcast ko. Salamat din naman sa pag-invite. Maraming salamat po sa opportunity na ito po, na binigay niyo po para dito sa podcast ko, Ma'am Mikey. Thank you po. So, anyways, kamusta ka, Ma'am Mikey? Kamusta ka this recently? Ito, pagod. Lutang si ante. Pero ano naman, ayos lang. Masaya rin naman kahit paano kasi medyo okay naman yung work ko. So, ayun. Tapos, ah yun. Maayos naman lahat by God's grace. So, all goods naman. Yun. Mm. Ayun nga pala pa, Mikey. Gusto ko lang pala i-congrats kayo sa recent achievement nyo these days. Gusto ko lang po pala kayo na i-congrats. Thank you. Salamat. So yun, sino ba si Ma'am Mikey Banyel? Gusto kong malaman kung sino si Ma'am Mikey Banyel. Kwento mo naman sa amin, Ma'am Mikey, kung sino si So, Mikey Banyel. sino nga ba ako? Sino ba ako? Ako ay isang dukha lamang din. Charot. Actually, uh, 21, going 22 na ako this November 11. Ayun. Ano, um, Isa akong freelancer. Isa rin ako only child na nag-aalaga sa mom ko na double stroke patient. So, yun, very hectic ng schedule ko. Kasi, syempre, personal life, yun. Tapos, responsibilities here and there. Tapos, maliban doon, yun, sa work. So, busy talaga. Pero, kahit pa paano, na-manage naman yun. Minsan, stress lang din talaga. Pero, yan talaga pagka tumatanda, kailangan mas stress. Wala kang choice. So, ayun. Ayun naman. Totoo din, Ma'am Mikey. So, ang galing na kasi, no, na kung paano mo na mamanage o na-handle lahat ng yun, yung mga ginagawa mo ngayon, Ma'am Mikey. So, paano ka nga pala Oo. na-introduce sa freelancing, Ma'am Mikey? Okay. Kasi, yung, bale, dati, nung medyo bata pa ako, nung lumipat na kami dito sa Los Baños. Ah, ayun, yung kuya-kuyahan ko, bale, nagstay kasi kami sa friend to mom ko nung pangalawa niyang stroke. So, doon kami nagstay. Tapos yung kuya ko, nag-freelancing siya, pero as a voice actor. So, kung hindi niyo alam yung voice actor, yung mga nagda-dub, so yung mga sa cartoons, yung mga nagsasalita, ayun, sila yung nasa likod doon. Kilala niya din si Inka, limutan ko yung last name niya. Yung, Inka Magnay? yung kaibigan ni yeah, Yung nag-aano yun. ba yun? So, Yung nag-aano yun, no? Yung nagbo-voice yung, over. yung voice Oo. actor, so, ka-workmate, minsan nag-ano din sila nung kuya ko, may familiarity din. Yun. So, parang yun yung industry na pinasok ng kuya ko. So, isa siyang voice actor. Tapos, ayun. So,
Siyempre bata naman ako, wala naman ako masyadong interest sa ganun. Pero nagki-curious din ako. Tapos kasi nagtatrabaho siya sa bahay. Tapos, kailan siya, parang kailan siya available, gano'n. Pero, siyempre may mga deadlines din i-meet. So, usually, overtime din, ganyan. Pero at least nasa bahay. So, ayun. And then, nung nagka-COVID kasi kami, 2020, so, napahiwalay kami sa kanila. So, bukod kami. And, of course, ako na yung nagsusustain para dun sa needs ng mom ko. So, nag-isip ako maggawa ng mga assignments ng friends ko or nagta-transcribe ako. Transcription naman is yung parang, alam mo yun sa YouTube, yung mga subtitles, gano'n. So, mag, ikaw yung magta-type nung kung ano yung sinasabi nung, yung nasa video, yun. Ita-type mo yung mga narinig audio. So, yun siya. So, na-try ko rin yun. Although, trabaho din. Pero okay din kasi ayos naman sa akin yung work. Pero hindi siya, konti lang, matumal lang yung mga projects. Ayun. And then, recently lang, last year, naisipan ko, kasi nakikita ko lang, may mga nagawa ng mga resumes, ganyan. So, offer din ako. Gumagawa rin ako ng resumes, ganyan. Cover letters, resignation letters. So, gusto niyo na mag-resign sa trabaho niyo, kontakin niyo na lang ako. Ako nang gagawa. Di ba? Magsa-13 months na, di ba? Ganun naman. Pagkakuha niyo ng sahod, magre-resign na kayo. Hindi na kayo ng, resignation letter niyo sa akin. Affordable lang naman. Kamay yung kalala. So, ayun. So Ma'am Mikey, parang naging side hustle mo rin siya, ganun, no, Ma'am Mikey? Oo. Actually, hindi siya side hustle kasi wala naman talaga akong work. So, yun talaga yung naging work ko. Tapos, yun, naisipan ko gumawa nun. Tapos, marami kasi din mga nag-post na mga magawa na ng resumes, ganyan. Kaso sa market na yan sa nakakainis kasi yung mga iba, ang bababa na magbigay. Tapos may mga clients din naman na nakakainis kasi bibigay sa'yo ng magpapagawa sa'yo. Minsan naman, pag kasinend mo, hindi na magbabayad. Yung mga gano'n. Kahit 100 pesos na nga lang email mo. Kaya nakakadismay yung gano'n. Oo, kasi hello, gumagastos din naman kami for the internet. Tapos kami na rin naman na nagta-type. So, yun. Kung hindi niyo afford, guys, please lang, wag na kayong mag-avail. Kasi, ano din namin to work, marangal naman na trabaho to. So, diba? At saka, affordable naman yung rates. Hindi naman ganun ka taas. So, yun. Dito din ako naiinis kasi pagka may mga nagpapagawa sa akin, maya-maya, hindi na nagpaparamdam, wala na. Magparamdam ka, zone ka na na. Mga ganun kasi nasa kanila na yun. So, yun yung hindi ko nagustuhan sa pagiging resume maker. Although yung mga templates, yun, sa Canva ko pinukuha yung mga information, hihingi ko lang kay client. Ganun. Pero mayroon naman clients na napaka-generous, napaka-bait, nagbibigay rin ng tip. So, yan din, nakakatuwa rin yun. Pero hindi na ako yung lagi nagpo-post, unlike before. Yun. And then, post nga ako sa mga ibang FB groups, ganyan. Kaya ko rin gumawa ng mga business profiles, eme-eme. Yun. And then may nag-reach out sa akin na gustong, kunin ako for SMM, social media manager, social media marketer, gano'n. Hello nga pala, usa ko nga pala na makaligaan. So, ayun. So, ganun pala, Ma'am Mikey, no? Ang galing lang kasi na kung paano mo lahat na
Kumbaga parang dahil sa iba't ibang mga client mo, kung paano mo sila ah, kinakausap. 'Di ba? Sa bawat client, may iba't ibang mga nagiging mga attitude, 'di ba? Kung paano mo hinahandle yung bawat Hmm, client mo, 'di ba? So, oo. ang galing lang kasi 'di ba? May kumbaga parang diyan ka na rin natetesting eh. Natetesting mo yung sarili mo kung paano ka mag-handle ng bawat tao na kinakausap mo. Kaya saludo lang sa mga bawat freelancer na ang galing kasi yun na kung paano nila i-handle yung mga katulad nila na iba-ibang client. Kasi Oo. ang hirap nun, 'di ba? Parang katulad na lang din ng ano eh, parang sa work na Ibon. parang sa work din na pag sa call center din yung 'di ba? Kapag Mm. bawat tao na makakausap, 'di ba? May iba't ibang mga hindi magandang pinapakita na pag approach, 'di ba? So mabibigla ka eh. Mabibigla ka kung paano yung ipapakita sa iyo ng mga bawat tao na yun. Kaya kumbaga parang dun matitesting mo yung kumbaga matitesting natin yung sarili natin din eh kung paano natin i-handle yung tao na yun. So, Ma'am Mikey, paano paano mo o sino o nag-impluwensya sa'yo para pasukin mo ang mundo ng freelancing? Nag-influence sa'kin. Oo, Actually, oo. yung isa, yung dahil sa kuya ko nga, nakita ko nag-work siya sa bahay lang. Ako rin naman, ah, ayoko ayoko yung talagang didiktahan ako sa kung anong gagawin ko. Parang gusto ko yung sarili kong paraan. Maliban dun, kasi nga, nag-aalaga ako sa mom ko. So, hindi rin ako pwede mag-work on-site. Actually, nag-try naman ako, nag-call center din ako nung estudyante pa ako. Na-try ko siya. Just before the pandemic yun. Ah, hectic din yun kasi morning, klase mo. Oo. Tapos Ano yun evening, eh? trabaho. Iba-iba ng So, schedule yun, Ma'am Mikey. 'Di ba? yung sa amin, siya, talagang graveyard shift siya. Kasi, US, US, account yun na ano. Pero hindi din nag-push through kasi pandemic. Ayun, so nawala rin 'yan. And then, uh, ayun nga, kasi nga nag-aalaga ako sa mom ko, 'yun. So, hindi ko siya puwedeng pabayaan. So, kailangan kong gumawa ng paraan na kumita, na hindi siya naiiwan. So, kaya ako nag-ano sa freelance. Pero actually hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Parang nag-ano lang ako sa mga friends ko na, "Uy, baka ganito, ganyan." Or, ah, tawag nito, ayun. And then meron naman kahit papaano. Pero of course hindi siya sapat. Hindi siya naging sapat lalo nung una. Actually hanggang ngayon, ah, hindi naman kasi ako yung earnings ko is hindi pa gano'n kalaki. Pero parang ngayon, nasa stage ako of getting by, 'yun. Minsan naso-short din, hindi naman maiwasan 'yun. Oo. Pero lalo na before talagang napaka-struggle talaga. Ngayon, 'yan may clients ako, so ayun, at least kahit paano, napupunan naman yung day-to-day basis pero ano lang, eh, parang nasa pasakto pa lang sa mga pangangailangan, hindi pa siya dun sa mismong alam mo yun, hindi pa siya tugma dun sa mga gastusin, yung ine-earn ko. So, medyo nagsa-struggle pa din ako. Pero, ah, kung iko-compare ko yung, status ko na yun from before, sabi ko malaki rin talaga yun na na-improve or nabago din talaga sa
yung constant pag-show up mo na gusto mo pag-freelance, yun, yung pakikipag-connect mo with other people, Mm. yun. So, ayun. Yun lang naman. Ang galing na. Ay, may commercial lang pala. O nga pala, kung hindi nyo pala alam kung sino nga pala si Ma'am Mikey o para malaman nyo. Si Ma'am Mikey Banyel, kung hindi nyo pala alam, siya yung nag-reach out sa akin sa isa sa community group na tinuruan ako, tinuruan ako o tinulungan ako kung paano yung algorithm or yung pag-optimize ng isang page. Si Ma'am Mikey yung isa sa nag-reach out sa akin. Kung hindi nyo pa pala alam. So, yon, balik na tayo ulit sa podcast. So, paano mo sinimula ng freelancing, Ma'am Mikey? Anong mga hakbang na ginawa mo? Siyempre, yung mga ibang freelancer na magsisimula, kumbaga parang wala silang ideya eh. Anong may share mo na guide na kung paano yung mga hakbang na ginawa mo? Okay. Actually kasi, lagi naman ako nasa social media. So, lagi nga, almost 24/7 ako nasa phone ko. Oh. Yun na, lagi na kailangan naka-charge kasi pag hindi, madededs na siya. Ganun. Lagi ako nasa FB kahit gabi, online pa rin ako. Talagang yun, may idea naman na-expose na ako ng konti sa freelancing. And same time, isa kasi ako, business administration student, major in marketing. Pero hindi ako graduate. So, pag-graduate pa lang, napahinto nga lang ako kasi nga Oh. wala may iwan kay mama. So, alam mo, priorities, muna talaga, and responsibilities muna. So, focus muna ako sa mami ko before siguro bumalik. Ayun, so, nagsa-search din ako actually sa YouTube, ganyan, ways on how to earn, yan. So, yan, freelancing. I mean, may idea na ako eh. So, para naman dun sa walang, or nagsisimula pa lang, pwede niyong gawin, talaga, research, kung ano yung freelancing. Kasi maraming, pag sinabi mong freelancing, marami yan. Oh. Photographer, freelancing, photographer, videographer, yan, social media marketer, social media manager, uh, graphic designer, graphic artist, iba yon. Tapos animator, video editor, for long form, iba din yung short form. So, malawak siya. So, marami kang pwedeng tingnan kung saan ka nababagay. Actually, even business consultants, may mga freelancing business consultants na rin. Like, yung mga lang din na services nila. So, yun. Basta yung freelancing maganda siya because you can offer services at your time, at your availability. So, yun siya. Unless sabihin natin na yung mga pinag-a-applyan ko is, let's say, may job description or may job postings, may makikita sa Facebook, and then yung iba doon on-site, or sabihin natin, hindi siya on-site pero may specific na time ka mag-work. Although, medyo freelancing din siya in a way pagka work from home. Freelancing pa rin siya, pero pagka on-site, parang more on employee ka na talaga eh. Oh. Pero pag freelancing, pag sinabi mo freelancing, usually you work on your own hours. So, kaya nga, ikaw mag-anong schedule mo, saan ka, kailan ka pwede. Basta mamimit mo yung mga deadlines at may sasubmit mo yung mga outputs mo. Ganun. Kasi, di ba,
Ah, pag sinabi pag sinabi kasing freelancing na yun nga yung baga hawak mo talaga yung oras mo eh. Hawak mo yung Oo. kung paano mo hawak mo yung trabahong gagawin mo. Siyempre, 'di ba? Lalo na iba't ibang Mm. client pa yung mga kausap mo, 'di ba, Ma'am Mikey? Tapos iba-iba pang Oo. deadline. Iba-iba pang deadline yung binibigay sa na kung paano mo tatrabahuin yung project na yon nung binigay nung client na yon. So, ano ba Oo. ang mga kasanayang dapat kailangan matutunan o gawin pagdating sa freelancing, Ma'am Mikey? So, ito, Okay, okay. sige, balik tayo ulit ngayon, Ma'am Mikey So, ano ba ang mga kasanayang dapat kailangan matutunan o gawin pagdating sa ginagawa mong freelancing? Ah, yung mga dapat, Oo, oo. unang-una, importante ka sa pagka-freelancer ka may ano ka time management. Oo. Kasi maliban sa work mo, may personal life ka rin. So, kailangan mo i-balance yung dalawang yan. Ah, kaya ka nga nag-freelancing para, di ba, yung work mo at saka yung personal life mo, parehas maayos, parehas healthy. So, kung hindi mo siya mamamanage ng maayos, then malaki yung problem for freelancing. Pangalawa, dapat meron kang, tawag na 'to, dapat ano ka, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung gusto mong gawin, and hilig mo siya. Oo. Kasi pagka ginagawa mo yung isang bagay tapos hindi mo hilig, mas mahirap gawin yung bagay na yun. Oo. And sa freelancing naman maraming puwedeng gawin, So, pumili ka dun ng isang bagay na talagang sa tingin mo na it would work for you, and try mo siya kung para sa'yo ba siya or hindi. Yun. Marami ka namang mapipilian dun, maraming choices, marami kang puwedeng ma-try. Sa una talagang mahirap siya, pero paunti-unti, 'pag ginagawa mo siya frequently, ah, magagamay mo rin. Mas male-learn mo siya habang ginagawa mo siya. Pangatlo, research. Research talaga isa sa pinakamahalaga. Research and uh, self-study sa yung mga dapat gawin dun sa gusto mo. So, sabihin natin sa video editing. Kasi ako nag-video edit din ako ng mga short form. Short form lang. Hindi ko alam kung paano ko i-caption yung isang bagay. Yung mga captions, kung paano ko siya ilalatag. Kasi baguhan pa ako. Tapos hindi ko mahanap itong certain style na nakikita ko sa YouTube. Research ako. Hindi ko pa nakakita kung paano. Hanap ako ng isang video editor na gumagawa rin ng short form. Nakita ko lang naman sa Facebook group. Inausap ko, nagpaturo ako. So, yun, research, self-learn, kung hindi talaga kaya, pa-help ka sa iba. And maraming freelancers na willing tumulong. No to gatekeeping tayo, guys. Oo. Dapat, syempre, pahilahan paangat tayo, guys. So, Mismo. yun yung mahalaga. Ah, pang-apat, I think, apat. Yun, disiplinado. Dapat disiplinado ka. Alam mo yung deadline sa dapat mo i-meet. Kailangan mo talaga siya i-meet. Kasi, kahit sabihin mo, may freedom ka sa work or sa time mo for your work, hindi naman pwedeng
hindi mo isasabit yung outputs on time. Oo. Although sometimes nagkakaproblema, there was recently meron akong nakuhang pasalo na work. Actually, kinuha ko siya for experience. It wasn't even because of the money kasi mas mababa pa yung makukuha ko doon compared to yung nakukuha ko for short form video editing dun sa uh, kuya-kuyahan ko na yung voice actor kasi I Mm. worked for him for his videos with a long form. Maliit lang. Mas maliit talaga. And then Rush. Akala ko kakayanin ko kasi may idea, alam ko na kung paano mag-video editing sa short form. So, akala ko, almost same lang din. Mahaba lang ng konti. Konting trimmings lang. Ganun. Sabi ko, get ko. Pero, nag-disclaimer naman ako na sabi, short form lang ina-edit ko. Pero, yung freelance na yun, rush niya kailangan gawin. Kailangan magawa. Hindi ko siya na-submit on time kasi nagka-problema ko with the internet, yung laptop, hindi rin kinaya. So, yun din. Pagka freelancer ka, dapat alam mo kung ano yung papasukin mo, kung pasok ba yung gadgets mo, para dun sa gagawin mo, kung kakayanin or hindi. Pati yung internet mo. Kasi may mga deadlines na kailangan i-submit on time. Pag hindi mo nagawa yun, ang pangit na ng magiging tingin sa'yo ni client. So, yun yung kailangan i-consider pagka sa freelancing din. Tingnan mo kung ano yung magsaswak sa'yo, especially sa mga skills mo. So, at saka sa mga device, internet connection na meron ka. So, lahat yan kailangan i-consider mo talaga. Kasi right now, gamit ko lang is data. Data lang gamit ko, Globe. Ayun. Kano din nagagastos ka a week. A week nasa minsan 100, 200. Sa naman, umaabot ng 400 kung talagang marami yung talagang workload. Pero, dito sa ginawa kong video, sinubukan ko na video editing, kulang pa yung 400, lugi pa ako. So, ano ba yan, kailangan mo talaga siya itugma. Kasi, hindi ka naman mag-work para malugi. Kaya ka nag-work para kumita ka. So, yun din. Although, sabi ko nga sa sarili ko, that was for experience. Although, hindi ko siya na submit on time. Nakapanghinayang. Pero, and for sure, hindi ko na makuha yung pasalo next time. Pero, at least may natutunan ako. So, yun yung isa sa yun yung isang mahalaga na natutunan ko, freelancing. Wag lahat ng work kunin mo kung sa tingin mo hindi mo kaya maibigay or maisubmit yung mga deadlines on time. So, ayun. Sorry Ma'am Mikey, balikan ko na yung kanina. So, paano pala ba Mikey kung halimbawa, 'di ba, nag-set ngayon si client ng deadline. Ngayon, dun sa deadline na yon, Ma'am Mikey, balikan ko lang Ma'am Mikey. So, paano kapag nagkaroon ng incident na parang hindi agad na ipasa ng isang freelancer yung parang kumbaga doon sa sinet nung kliyente doon sa deadline. Ano ba, nagkaroon lang ng incident na hindi agad na ipasa. Ano yung mga anong mga pwedeng mangyari kung halimbawa na ganun yung naging insidente? Yung gano'n. Kasi hindi naman may iwasan yung ganun, di ba, Madam Mikey? Actually, nakadepende din rin yan kay client. Kung mabait naman si client ko, maintindihan niya. Pero marami mga kliyente na very strict on deadlines or may mga kliyente naman na
gaya dun sa dati ko naging kliyente, local client. Hindi lang ako nakapag-reply on time. Binitawan ako, nag-ghost ako. Ah, So, yun yung first client ko sa SMM. Oo, at kasi although nag naman din ako ng mga schedules ko and alam niya yun. Pero ang gusto niya siguro, kung kaya siya mag-cha-chat, magre-reply ako agad and hindi ko naman carry gawin yun kasi madaling araw siya gising and ako naman is nagpapahinga ng gano'ng oras. oo. So ayun, nabitawan ako, na nag-ghost ako, hindi ko rin nakuha yung extra pay ko na yung mga winner ko for the past day. So, may mga gano'ng incidents, hindi maiiwasan yun. Yun yung downside ng freelancing. Hindi hindi siya stable na income unlike sa mga work na maging employee ka, may ganito kang amount every month, gano'n. Hindi gano'n sa freelancing. Risky din siya, of course, especially para dun sa wala naman talagang, walang income na pumapasok. Like me, na walang naasahan na ibang, income. Pero, ah, kailangan ano lang, kung gusto mo kasi yung isang bagay kahit risky 'pag alam mo yun, 'pag sa tingin mo na in the long term may patutunguhan, lalaanan at lalaanan mo pa rin ng oras and it it will work in the long run. Actually, mararamdaman mo naman yan, ah, 'pag yung isang bagay ayaw mo ng gawin, bibitawan. Pero if you think it's for you, then go lang, go, continue, mag-aaral pa rin, self-learn, mag-connect with other freelancers. There was this time na parang sukong-suko na ako sa after nangyari yung incident na yun. Parang ayoko na. Eh, although ang isa kong motivation lang kasi is si mama talaga. Kasi talaga, kung hindi dahil sa kanya, siguro hindi ako nagfa-freelance. Siguro naging employee na lang ako sa call center. Kasi nag-apply rin ako for Concentrix before. Tanggap din ako the same day. They wanted me to, start na agad. Mm, mm. So, hindi naman work from home. So, kailangan ko tagyan. Kasi nga, priorities yun talaga. Oo. But, alam mo yun, yun yung mga kailangan mo i-consider, yung mga priorities mo unang kung ano yung mga pinaka-importante or mga pinakamahalagang mga bagay sa buhay. Yun ang unahin. And, ano mo yun, set a list kung ano yung mga dapat follow. And, it will work out eventually. Kung ano yung gusto mo. Basta, yun, hindi naman siguro, kasi ako hindi naman ako creative, hindi rin naman ako masyadong talent. Wala akong siyang talento. Wala talaga. Hindi mo ko mapag-drawing yung drawing ko, stick figure lang. Pero kahit paano nakakagawa din ako ng graphics pagka may basihan ako. Yung mga ganong bagay. Pero from scratch, hirap na hirap din ako. And sometimes nag-a-ask rin ako help sa mga other freelancers na kilala ko. So, walang masama doon. Makipag-collab ka, humingi ka ng help. Kasi sa community ng mga freelancers, marami napaka-generous na magbigay ng help Oo. talaga. Talagang hindi nila pinagkakait yun, lalo na sa mga people. So, if you're interested with, doing freelancing, go mo na. Kasi wala naman mawawala sa'yo eh. Kahit gusto mo mag-freelance ng part-time, okay lang naman. For side hustle, pwede din kung gusto mo. Hindi siya masama na gawin mo part-time, okay lang din siya. And then, actually ako, gusto ko rin mag mag ng sarili kong business, mag-build up or ma-establish yung sarili kong business. Pero sa ngayon parang siyempre kailangan rin ng funds for that. Hindi ko pa afford. So,
Financing muna tayo. And Oo, actually, oo. hindi din masama. No, side business din ng freelancing, pero ang ino-offer ko is services din Hmm, instead of products. okey. So, halos gano'n din siya. Ah, ayun, basta pagka sasama ka sa freelancing, ah, kailangan ano ka, may mga goals ka, determined ka, may disiplina ka, alam mo kung paano mo i-ma-manage yung time mo. Yun yung mga mahahalagang bagay, 'pag papasok ka sa freelancing. Especially, yung self-learning, research, and learning from other freelancers as well. So, ayun. Hmm. So, paano mo natutunan negotiate ng mga kontrata at sa mga presyo sa iyong mga serbisyo, Ma'am Mikey? Paano mo natututunan yung gano'n? At ano ang mga strategies mo sa pagpapabuti ng iyong negotiation skills? Actually, nung una, wala akong masyadong, hindi ko masyadong nine-negotiate nung una. Parang kung, sa tingin ko lang na hindi nila afford paggawa ng resume, pagkita ko yung tao, parang parang pina-profile ko, parang hindi yata niya kaya magbayad ng 100. Minsan binababaan ko. Pero nung mga later on, nag-aano din ako ng standard rate. Ayan, 100. Pagka papa-discount, nagbibigay ako minsan konti. Ayun, bumabalik din naman sila sa akin 'pag may ipapagawa ulit. So, ayun. Tapos may isa nagpagawa sa'kin ng, business profile, um, first sa business niya. Ginawa ko ayun, ang singil ko dun was nasa 5K. Although yung mga templates nakukuha ko from Canva. Pero of course, yung contents and everything, iisipin mo kung ano ilalagay mo. And of course, isipin mo rin yung time na mako-consume, yung tawag nito, yung internet mo, Oo, ginagastusan mo, oo. siyempre yung mga bills mo. So, basta yung rates mo should be tama dun sa services na ino-offer mo. Kung ano yung maibibigay mong output. Sa tingin parang isipin mo lang, ikaw yung customer. Tapos, bibilhin mo or ipo-purchase mo itong, service mo, magkano yung kaya mo ibigay. So, titingnan ko siya yung sa point of view ng customer. Yun yung isa sa mga ginagawa ko 'pag nagse-set ako ng rates. Nagne-negotiate, minsan binibigay ko, pagka feeling ko naman luging-lugi, hindi, nagsa-stand ako dun sa rate ko. 'Pag ayaw niya, eh, di hanap ka ng iba na kayang ibigay yung rate na gusto mo. Yun yung sa akin. Kasi, ah, 'wag mong hayaan na malowball ka. Kung alam mo naman yung service mo, is quality and yung amount naman na binabayad is enough, hindi ka naman nag-o-overprice, then stick to your price. Ayun. Pero minsan iko-consider mo rin, like sabihin natin si client mo is starting pa lang. So, ang ina-earn lang niya is 10K, for example. Tapos ang service mo is worth 20K. Sabihin mo kakayanin ni client yon, kakayanin niya bayaran yon. Hindi niya kakayanin, malulugi pa siya. Tapos hindi pa din niya alam kung ano yung magiging outcome nung gawa mo. Mm, mm, mm. So, 'di ba? Kawawa rin si client. So, kaya yung mga gano'n, kailangan mo i-consider. Kaya usually, pagka freelancers nagko-conduct ng discovery call,
discovery call, inaalam mo, pino-profile mo si client, kung ano yung problem si client. Nag-iiba-iba yan eh. Especially pagka direct client, gano'n. Discovery call ka, tatanong mo kung anong gusto niyang isolve or yung anong problem na kailangan i-address sa business niya. Tapos, as for SMM, yun yung, kasi yun yung, ano ko, um, uh, niche, niche. Yun yung ginagawa, yun yung skill ko. Isa sa mga skill ko. So, ayun, uh, itatanong mo, uh, anong problem, anong kailangan solusyonan. Tapos gagawa ka ng package for that. Minsan, hindi ka lang usually, pag nagtatanong sila ng rates, pwede mo muna itanong beforehand, yun, try mo i-contact yung discovery call or i-profile mo muna si client para yung rates mo rin aligned din. At the same time, pagdating sa rates, kasi meron din naman premium clients, yan yung mga clients na kaya naman bayaran. Hindi, malalaman mo din yan. Yun. Malalaman mo rin naman kay client if ano sila sa rates mo. Basta ang kailangan mo na ma-profile mo muna si client. Basta wag ka lang papayag na malulobol ka. Yun lang yung mahalaga. You can offer like promo services or services na discounted or naka-promo, especially if you're starting. Okay din yun kasi mas makikilala ka, ganun. But in the long term na ano ka na ng business mo and sure ka na sa skill set mo na kaya mo na i-provide yung provide yung ganitong output kay client and masyado mababa yung offer niya dun sa in-offer mo and feeling mo malulugi ka, huwag kang papayag. Yun. Kasi una mate-take advantage ka, yung skills mo, pro-profit sila, ikaw, pagod ka na, mabu-burnout ka na, yung kinikita mo kulang pa. Second, tawag nito, kung hindi talaga kaya bayaran ni client yung rate mo or pag masyadong malaki yung parang tawad niya dun sa rate mo, ang pwede mong gawin, i-adjust mo yung services na pwede mong i-offer sa kanya para at the same time, matulungan pa rin siya pero at the certain amount of price. So, yun yung mga pwede mong i-consider when making your packages or yun, or offering your services sa clients. And negotiating, kaya mo i-negotiate, but sabihin, basta kumpiyansa ka sa sarili mo sa magagawa mo, kaya mo i-negotiate yun. But yun din, you really have to consider yung client mo din. Kung start up pa lang yan at napakalaki ng sinisingil mo, hindi talaga niya mababayaran kahit gusto niya. So, you just have to adjust. Yun. Sa mga ganung bagay. Kung ano yung pwede mo i-offer at this X amount of then, gawa ka rin ng package for that na yung gagamitin or kakailangan ng client. So, ayun. Ang galing lang, no? Kasi, di ba, Madam Mikey, na yun nga, na yun, kailangan dun sa ginagawa na yun is kailangan alam na, kumbaga parang alam talaga nung freelancer kung paano niya pepresyuhan yung gagawin niya para dun sa client na yun at kung ano yung rate na kung paano yung magiging rate nun kasi 'di ba may sinasabi sila na yung bawat hour na kung paano yung oras nung ginawa na yun lalo na sa video editing kung paano yung bawat oras na nilaan nung bawat editor na yun doon sa pag-edit no sabihin natin do sa video na yun 'di ba doon kung paano
nag-uusap yung si freelancer at si freelancer at si client doon sa pinag-uusapan nilang project kung ano yung magiging rate doon sa ayun, sa pag-uusapan nila. 'Di ba, Madam Mikey? So, ano Oo. yung Yeah. naging mistakes mo na ayun, na nagawa mo sa freelancing? So, gusto ko share mo naman, Madam Mikey. Ano, siguro yun, yung nakwento ko regarding dun sa pagbi-video editing, isa yun sa hindi naman sa pinagsisihan, pero syempre nagsisi din ako kasi di ko nabigay yung output on time. Or wala talaga akong naibigay na matinong output kasi nga uh, rush siya. And then, considering na long form. Tapos, tawag nito yung ah yung time. Tapos long form video siya. And then, hindi kaya nga nung internet. So, wala eh. Wala akong nabigay. Yun yung isa sa pinagsisisihan ko. Pero at the same time, at least may natutunan ako na hindi dapat talaga. Hindi dapat ganun. Isa rin sa mga, well, mali ko sa freelancing. Tapos one time na nag-apply ako, international company yun, or social media manager din. Ang nangyari kasi, sobrang excited ko. Hindi ko nakita yung time na nakalagay sa email. Tapos realize ko, ano pala, yung 12 a.m. Oo. Naisip ko, like a.m. na after, during lunchtime. So, sobrang lutang ko. Ayun. So, nagkamali ako ng tapos, minessage ko naman sila na, in-admit ko, I had a fault on my end. So, nag-call kami ulit. Nag-interview. Okay na. Although, hindi sila, nag-email yata sila, late ko na na-receive na may, or nakatulugan ko na. Siguro mga 2 a.m. sila nag-email. Tulog na ako na mag-meeting ulit. So, hindi ko siya nakuha. So, sa akin lang naman, syempre nakakahinayang, pero siguro, iniisip ko na lang din na hindi para sa akin yung work na yun. Kasi isipin mo na lang, what's meant for you will be yours. Oo. Yun yung iniisip ko. Maraming, Oo. maraming dyang work, lalo na sa freelancing, maraming mga job openings yan. Pero, pag hindi mo nakuha, ano ka agad, hanap ka ulit. Wag kang, di maiwasan na mapagod, pero wag kang mapanghinaan ng loob kasi makakakuha ka rin ng client. Ako, nakakuha ko ng client unexpectedly. Last month, hindi ako nag-apply. Siya mismo yung nag-reach out sa akin. Gulat ako. Akala ko nga scammer. Hindi ko din naman chinat. Pero yung confirm ko lang, kasi nakita ko nag-comment siya sa isa kong post na gusto niya mag-work with me. And check ko yung profile niya, hindi naman naka-optimize, hindi ko naman kilala kung sino. Syempre, hindi ko naman kilala kung sino. Wala siyang, yung mga friends niya mukhang iilan lang. May isa lang kaming mutual friend na freelance na alam ko. Pero hanggang dun lang. Kasi talaga limited. Wala talaga. Tapos yung profile pic niya, iisa lang. Alam mo yun, parang kaduda-duda. Ganon. Pero sabi ko, confirm ko na lang din. Kasi nakita ko yung paano niya ako na-reach out. Pero hindi ko siya chinat. So, siya nag-chat sa akin. Hindi niya sa akin yung
kung ano yung pwede kong i-offer na service and yung rates ko. So, ayun. And thankfully, ayun, working for him, international client. So, Wow, eh, oo, napakabait ang and galing. uh, napaka, parang na siyang friend ko. Hindi, parang friend ko na nga siya. Napakabait niya talaga. Like, actually, ito, yun, magpapadala din siya ng laptop and ng Wow. phone for may work. Kahit sabi ko, kahit phone na lang kasi nga namamatay yung phone ko. Pero he insisted na magsisend siya ng laptop para may magamit pa daw ako in case. And then, yun, napakabait niya talaga. Hindi ko in-expect. Nagka-welcome bonus pa ako doon. Mhm. Ang galing. Pagka-onboard sa akin. Yun. So, sabi ko nga sa kanya, I was honest with him. Sabi ko, I'm not an expert yet. Sabi ko, hindi ako magaling, lalo na pagdating sa mga graphics. But, I'll try to do my best. Sabi ko. And, uh, yun, I'll keep you updated always. So, we're always in touch. Lagi ko siyang ina-update sa mga kung anong ginagawa ko sa business niya, anong mga dapat, yung mga tasks. Ayun, na-update ko siya pag tapos ko nang gawin. So, yun. Kaya super, super thankful, grateful, and blessed ako dun sa client ko yun. Talagang binigay ni Lord sa akin. So, ah, ano, hindi ko yan in-email ha, hindi ko siya ng chinat. I'm not saying na that happens to everyone na magkaka-encounter ka ng ganun client. But, hindi siya imposible. Oo. Ano lang, ah, you just, una, pag-pray mo, yun ang pinakauna, pray ka na ibigay sa yung kliyente na swak sa'yo sa pangangailangan mo. Kung yung hindi hindi buraot, hindi madamot, Mhm. o ano, yung yung nagsaswak ba talaga kayo? Oo, parang transparent kayo. Oo, yung transparent at saka yung magkakaigihan kayo. Kasi ang hirap mo mag-work with the client na hindi hindi mo gusto yung ugali, hindi, Oo. 'di ba? Oo. Hirap yun eh. I mean, if you're working just for the money, oo, kailangan naman natin ng pera. Lahat naman tayo kailangan ng pera. Hindi Oo. maidideny yun. Pero, kahit sabihin natin, malaki nga ang sahod, sobrang, sabihin natin, in case, may mga 30, 40K, 50K. Tapos, yung ugali naman ng kliyente mo, 'di ba? Parang hindi or minsan pwedeng ganun yung rate ibibigay sa'yo tapos hindi naman din agad-agad magbabayad. Kaya, yung mga ganung klaseng bagay. Kaya iko-consider mo lagi paghahanap mo ng client or magsi ka ng client, kung nagka-client hunting ka. Huwag kang hahabol sa mga kliyente kasi sila naman nangangailangan sa'yo. Oo. Yun yung una mong Totoo isipin yun, kasi totoo yun. ikaw yung may knowledge sa kung ano yung kailangan nila. So, bakit pa sila hahabulan? Oo. Iisipin nila na atat na atat ka sa kakakuha ng client. So, wag ganon. Iwasan niyo yung ganon, guys. Hindi yung follow up kayo ng follow up, may message kayo, ganito, ganyan, na hindi ka pa na-reach out. Oo. Yung, pag nag-send ka na ng email, tayo mo na lang kung mag-reach out ba sila sa inyo, yung mga ganun bagay. Dapat din pag email ka professional. Pinag yun din yung mga mali ko nung mga unang-unang salang ko sa freelancing. Hindi ko naman alam kung kailangan professional. Ako naman si ante mo, hi, I'm Mikey, ganyan. I would love to work with you. Tapos, this is way. Parang hindi professional yung tone nung email.
Tapos, meron pa akong instance na may nilagay ako. Yeah, this is my private TikTok because it has a lot of kakalatan. Nilagay ko talaga yun sa email. And syempre, unprofessional yun, guys. Kaya wag nyo nang tularan, please. Yun. So, dapat pag nag-reach out ka sa mga kliyente mo, be professional. So, syempre, hindi naman maiiwasan yung mga ganong mistakes, lalo pag simula ka pa lang. Pero, yun, try to always be professional when reaching out or talking with clients. Or kahit hindi mo client, kapag mo freelancer, be professional ka rin. May naman, jeje times, okay lang yun. Oo. Wala namang Pagdating sa business, dapat Oo. professional tayo. Yun, Oo, totoo. laging tipin, oo. Yun. So, ilang taon mo na ginagawa ang freelancing, Madam Mikey? Simula, well, na-expose ako matagal na. Actually, nag-try din ako mag-work dati sa kuya ko na, pero bata pa kasi ako noon eh. Pero yung edit ng videos lang. Audio pala yun. Tapos hindi ko rin siya nasubmit on time. What do you expect? Bata pa ako noon. Hindi ko pa siniseryoso yung mga bagay-bagay. Kasi, ayun. Kasi, bata pa nga. So, Oo. hindi ka naman iniisip yung mga financial stuff pa. So, for me, parang, ano lang, galing-galing lang. Pero na yun, na adulting, kita mo talaga yung importance ng, working. Oo. Especially pag wala kang inaasahan na iba. So, ayun. Pero nag-start ako 2020. Ayun yung time na gumagawa ko ng ACADS. Nung mga friends ko, ayun. Actually, before that din, yung thesis ko and yung partner ko, walang ambag yung partner ko. Ako yung gumawa lahat. Binayaran na rin niya. So, ayun. Okay lang din naman. At least, kumita pa ako, di ba? So, ayun. And then, nag-start doon. And then, yun, sa transcription. And, yun na yun. So, nag-evolve. So, na yun, marami akong pwedeng gawin. Hindi ako nag-stick sa isang specific market. Kasi feeling ko, marami akong matututunan pag nasa iba't iba akong market Oo, or totoo. mga iba't ibang gawin. Oo. Pero, that's just for me. For others, usually may specific silang target talaga. So, nakadepende yun talaga sa freelancer mismo kung what works for them. So, ayun. Well, syempre, dahil nasa mundo ka ng freelancing ba, Mikey? Ano ang mga malakas na niche o high-paid skills pagdating sa freelancing, Ma'am Mikey? Ano-ano yung mga yan? Kasi, ang lawak niyan eh. Gaya na nasabi mo kanina, ano-ano yung mga yan? Yung isa doon is SMM, pero hindi yung manager, pero marketing. Mas malaki ang pay ng social media marketer kaysa sa manager. Usually, nag-rate yan from 30K, ganun. Pwede yung ganun yung starting mo. Pagka kaya na mabayaran ni client, so you can rate that. Yun. Actually, ganun yung usual ranges na per marketer. Pero pagka-starting, medyo mababa talaga pagka-start of business. Kasi, syempre, magdedepende yan sa kung anong kaya bayaran ni client. Pero pagka medyo established na yung business, or kung may kaya naman talaga, or may kakayahan si client na bayad, usually mga nasa 30K.
Isa rin, photographer. Magkano rin naman ang kinikita ng freelance photographer pagka may events. Yun. Although, hindi ko masyado masabi yung ranges, pero for sure yan, mataas yung kinikita din na lalo pagka yung may mga events like debut or, di ba, yung mga ganon, weddings. Siyempre, matataas ang nakukuha nun. Pero may makikita kang mga freelancers, 'di ba, sa TikTok or sa Facebook nagko-content ng mga um, free photography, ayun, na ino-offer nila. Yun, siyempre ano din yun, para mas ma-expose din sila or Mm. kung may mga projects. So, yun yung ginagawa nila, content creation din. So, yun, ano pa ba? Um, video editor, malaki rin naman ang sahod niyan pagka mabait si client. Maamaan si Oo. client, galante si client. So, actually lahat almost high paying eh. Pag virtual assistant ka, actually freelancer ka rin. Hindi. So, isa mga virtual assistants, magkano din ang kinikita? Usually nasa about 30K a month. Yun. Marami. I mean, halos lahat naman is relatively high paying. Sa pag titingnan mo, pagka freelancer ka, magtatrabaho ka lang sa bahay mo, hindi mo na kailangan gumising ng maaga, hindi mo na bibiyahe ka pa, uuwi ka ng bahay, pagod ka na. Dito, sa bahay ka mapapagod. Char. Hindi. Pero ano, ah, ayun, ah, malaki yung yung sahod or I mean yung makukuha mo. Depending rin sa rate mo kay client, paano mo i-negotiate, gano'n. So, yun, dep all in all, magdedepende talaga yan sa client mo, ah, sa sa makukuha mo, ah, rate, monthly. So, Oo. yun. Pero nasa thousands naman talaga yun. And sabihin natin mag-offer ka ng pro bono or mga promo na ano, na na packages na let's say kahit 5,000 or ilang posts per SMM yan, example, uh, maggagawa ka ng ilang posts or ilang contents para sa kanilang page, offer mo ng 5K, ah, discounted price na yon. Isipin mo, mas malaki pa rin siya kaysa sa makukuha mo 'pag employed ka na, alam mo yun, like, um, ano ba yung mga work na ano, cashier. I mean, kung iko-compare mo lang ha, hindi ko minamalit yung mga cashier kasi ano din. Pero in terms of salary lang, yung mga gano'ng bagay, kasi nasa bahay ka na, hindi mo na kailangan gumastos. Do'n ka na sa sarili mong ano, do'n ka magtatrabaho. So, 'di ba mataas din talaga yung, ah, puwede mong makuha. So, it's really up to you din kung paano mo i-rate yung services mo and paano mo siya ima-market. So, ayun. And sa mga wo-work in case may mga nagwo-work diyan na full-time, yun, puwede niyo siyang gawin as part-time kahit, ah ilang clients or kahit isang client, may isang client ka na part-time, may naman din kasi naghahanap ng mga part-time na freelancer. So, puwede niyong i-try, ah, para lang din ano, magkaroon din kayo ng idea, may experience din kayo. Kahit naman sino puwede, teacher, doktor, ah, taong bahay, ah, kahit sino puwede basta may ano talaga, yung mindset talaga or may mindset na, ito yung gusto kong tahakin, ayan.
parang kakayanin kong gawin ito kasi for whatever reason you have. So, ayun. Nasa inyo na din yun. Ganun pala yun, Ma'am Mikey, no? Okay din pala. So, paano mo nako-close ang deal ng mga bawat project at kliyente mo bilang freelancer? Kumbaga, paano mo sila nako-convince sa services mo? Yan, dyan sa ginagawa mo sa pagpi-freelance. At ano yung mga pamamaraan mo sa marketing at self-promotion na ginagawa mo para sa services mo? Naka-close yung deal. Actually, una, kasi pag kinakausap ko si client, ano, yung natural lang, ako lang, like, walang halong eme, ganon. Parang kung ano ako, pero as a professional, hindi yung sino ako as parang, yung, alam mo yun, like my everyday self. Hindi naman yung ganon. Pero me, as a professional, kung paano ko sila approach, ganon lang. And hindi naman alter self ko yun. It's still me. And, ayun, usually honest lang naman din naman ako when I close deals. Like with my international client, I've been honest na I'm not an expert yet. They still wanted me for the long term. I also have yung work ko with my foster brother as a video editor na short form. Sabi ko, we know it's professional and we made sure na professional yung work. It's not just because magkakilala kami or what. Pero work is work. Yes. Yun lang yung ilalagay. Kahit kung kakilala niyo yung tao, you offer your services, be professional kung ano yung dapat i-submit on time, submit mo on time. Yes. Else. Pag nag-aano kasi ako, post deals, usually kasi yan, may mga discovery call yan. Pero yung nangyari sa akin, with one of my former clients, it wasn't a discovery call kasi siya yung nag-interview sa akin. To know, just for you to know, interview and discovery call are different things. Pag discovery call, ang freelancer ang may, dominant sa conversation. Pero pagka-interview, si client. And as freelancers, dapat dun tayo sa discovery call. Dapat ikaw yung nag-take in charge. Kasi ikaw itong may services, ikaw na itong dapat makatulong kay client. Diba? Siya yung may problema. So, dapat ikaw yung mag-take charge ng call. Although wala naman masama na interview ka rin naman ni client in the part of the process. Pero, ayun, dapat talaga as freelancers, may ma-dominate natin yung conversation with our clients for it to be called a discovery call. Kasi kung sila yung tanong na tanong sa'yo, kung ano yung mga kaya mo lang gawin, ganyan, sasagutin mo lang, wala kang itatanong. Or hindi mo din tatanungin yung mga problems lang. Tatanong lang nila yung kung ano yung mga kaya mo gawin. Paano naging discovery call yun? Diba? Parang, in-interview ka lang. And yun. And then, maghahanap lang sila ng kung sino yung right fit for them. Parang ganun. Sila na yung nagbe-benefit most. Pero ikaw, as a freelancer, you must, you must know yung dapat mo stand. You must know your stand pagka nag-call kayo ni client. Dapat sure ka rin sa mga packages or
mga services na ino-offer mo na kaya mo i-deliver on time. Huwag kang kukuha ng client tapos hindi pala right for you. Kaya may discovery call. Yun. Kasi, yung mga alam din ako mga established even agencies, social media marketing agencies, yun. They would have to offboard the client kasi hindi pala right fit for them. So, ayun, dapat, yun lang, sa discovery call pa lang, tingnan mo na if para sa'yo ba to, yung work na gagawin. Kaya hindi ka rin nag-aaksaya ng time. Pati si client, hindi rin mag-aaksaya ng time and, Oo. yung resources niya. So, parang, parehas din kayo mag-benefit doon. So, ayun, and, ano pa ba? Wala, yun lang naman. When it comes to, closing deals, yeah, just be honest with what you can offer. Kung isabihin naman ni client regarding your rates, masyadong mataas, then tell them bakit ganun yung, bakit ganun kataas yung rates mo. If hindi niya kaya, due to budget talaga, starting, maybe you can adjust your offer. Pero, you don't have to lowball your rates. And, malalaman mo naman yun ma-determine mo yun. Pagka sure ka na sa mga services mo, yung deliverables mo, then confident ka mag-rate sa sarili mo kung ano yung mga kaya. So, alam mo naman, malalaman mo pag talagang lowball ka ni client or kinikuritan ka ni client. So, yan. Huwag mo lang hayaan na umabot sa ganun. Because, hindi lang ikaw yung may hirapan in the long run. Even other freelancers, kasi masasanay yung mga client na ilo-lowball lang nila. Actually, here in the Philippines, maraming lowball na nalo-lowball because freelancers also parang allow that. Parang hinahayaan lang nila because they just need the money. But, I mean, hindi masama na ibaba mo yung rates mo, hindi masama yun. Pero, isipin mo na lang, basta isipin mo lang, yung market mo, in the long term, kaya mo ba talaga magtagal sa ganun, regarding yung work mo, yung workload mo, yung, time na mako-consume sa'yo, and kung yung rate mo is sufficient para dun sa dalawa. So, yun yung iisipin mo lagi pag mag-rate ka. Tama ba tong rate for the time I consume sa work and sa workload itself, or masyado na mababa yung rate? So, pagka feeling mo na mababa, mo nang ituloy. If ikaw naman mismo nag-o-offer ng pro bono, well, that's really up to you or your promos. Then, ikaw mismo, alam mo naman na yun. Pero if yung i-offer mong rate kay client, during, pag nag-discovery call kayo or pag, before onboarding yon, and mababa pag-rate si client talaga are, feeling or talagang although may capacity siya to pay, pero ayaw niya for whatever reason, then I think, and yun nga, naka-affect yung rate na binigay niya dun sa dalawa, ang workload and yung time na mako-consume, then let go of it. You'll always find someone who will see your value as a freelancer. May makikita kang mga clients na gano'n, imposible na wala. At least there will be one client who will value your work. Or even, co-freelancers na you can collaborate with, may magva-value nun. Basta makita din nila yung value nung ginagawa mo. So, yun yung mahalaga. You always have to give value to your market. Yun. Pag wala kang binibigay na value, wala kang makitang value sa'yo, talagang ilolowball ka talagang.
Hindi, they gagamitin ka like just, for the sake of it. Pero if they see your value, sila yung mismo lalapit sa'yo, especially when you have the services that they need. So, ayun. Guys, alam nyo, sobrang ganda nung sinabi ni Madam Mikey na kailangan na sa bawat pagkakataon na ginagawa natin, may mga tao na gaya na sinabi ni Madam Mikey na meron na makakakita ng value sa bawat ginagawa natin. Diba? Yun yung magandang sinabi doon ni Madam Mikey. So, kailangan na baga parang kung hindi man natin nakikita yung bagay na ginagawa natin, na hindi man natin makita ng value yun, pero yung ibang tao pala na ayun, na may nakakita ng value sa atin, baga i-treasure natin yung mga katulad ng mga ganun tao. So, ang ganda lang nun. Ang ganda lang nun. Ang ganda lang nun, Madam Mikey. So, paano mo naman hinaharap ang mga clients na may mga unreasonable demand o mga pilit na pagbabawas sa presyo? Siyempre, merong mga ganon, Madam Mikey, hindi naman may iwasan yon. Yes, Paano mo, yes, oo naman, syempre. paano mo ngayon babalansehin yun? Paano mo, o paano yung, baga, ano yung gagawin mo dun? Yung mga ganong klaseng pangyayari. Okay. Ito, from experience, yung Mm-mm. una kong naging Mm-mm. kliyente for Mm-mm. SMM, yun, ang usapan namin SMM, and then a little of HR work for another project. May naman ako. Ang nangyari doon, first day ko pala ng pagsalang, nagpagawa ng SWOT analysis, pero Oo. unrelated sa business. So, ibang-iba na yun agad. Ako naman, sige, tanggap ko. Kasi, di ba, parang, related din naman sa course ko, marketing. So, okay din sa akin. At saka may binigay naman din siya na pwede kong pagbasihan. So, ayun. Malaman-laman ko, gagamitin for trainings for CEOs in the US. So, yeah. Di ba, unrelated. Layo, no? For another, for another uh, business stuff niya Oo. and or work niya, tapos sa akin pinagawa. Oo. Sige, okay lang. And then, may usapan kasi kami nung nag-interview, in-interview niya ako and bago kami during onboarding nga din, na sabi ko nga, available lang ako sa morning. Hindi ako pwede ng night kasi yung mga graveyard shift na 12 to 6 a.m. Hindi ko kaya kasi very hectic na schedule ko sa morning. Sinasabay ko na naman din yung work ko pag ganun. Sabi ko naman yun sa kanya. So sabi ko morning lang yung pwede kong i-work. And sabi ko, pwede na ako mag-work from weekdays. Ang nangyari, first week namin, Saturday, may pinagawa sa akin. Usapan namin dapat is Monday to Friday lang. And she agreed doon. Tapos biglang ganun. Sabi ko, sige na lang. Kasi, syempre, yun din yung inaasahan mo income. So, nag-G lang ako doon. After nun, marami pa nangyari. Well, I won't go into details. Pero yung last thing that happened is, yun, hindi lang ako nakapag-reply agad. And, well, parang hindi agad nag-generate ng sales. Yun din yung isa. Parang more on sales talaga yung hanap. Nahihirapan ako that time na mag-generate ng sales due to a lot of reasons. Daming reasons yun. And
yun, yung client ko na yun, 1 week lang kami nag-last. Gulat na lang ako the next day, 'di lang ako nakapag-reply, ganyan. Tinanggal ako. Well, wala din Ah, naman kasi kaming like contract. So, ayun, siyempre wala na akong magawa, hindi ko na nakuha yung pay ko na dapat ko nakuha. Frustrated din ako siyempre. But, I guess it's really part of it. Although nakakadismaya at my point kasi dami kong ginawa, ang dami kong, alam mo yun, nag-go beyond na nga ako dun sa role ko. Yet, naging gano'n. Ah, and, for me, um, hinandle ko siya actually hindi ko na lang minessage, hindi ko na lang although ang dami kong gustong sabihin, hinayaan ko na lang ba, maybe hindi ito yung right client for me, yun lang yung iniisip ko. Um, where I also during the time may nakilala din akong freelancer, ah, ano din siya, ang ano niya, ang skill niya is social media marketing. Ay, oo, yun. Tapos, nakilala ko siya, ah, nakuwento ko lahat, all the details. Well, yeah, nagulat siya, of course, nakakainis nga daw, ganyan, ganyan. But, maya, ano lang, pagpatuloy ko lang. hmm, Yun yung ginagawa ko. So, yung sa SMM. So, yun, nagpatuloy ko and, although may mga nag-i-email din ako, may mga 'pag nakikita ko sa mga FB groups, kasi ano talaga active talaga sa FB. Pero lagi wala akong hindi ako nagti-Twitter or nag-e-X, hindi rin ako masyadong may Instagram ako, hindi ko rin masyadong ginagamit. Sa ang platform ko talaga is pinaka-active ko is FB. Yun, Messenger 'pag siyempre may mga kausap. So yun yung talagang ginagamit ko. And then ayun, nag-post lang ako ng nagpo-post ako, value post, post about myself, then what I do. And ayun, yun, na-reach ko yung international client ko and yun naman is hindi naman siya, um tawag dito? Hindi naman siya nag-post ng job post. Oo nga, hindi siya nag-job postings eh. Ni-reach out lang niya ako. So, talaga sabi ko nga, ah, itong work na 'to, it's for me. Kaya talagang it's something na I prayed for and nag-click din kami ni client. So, sabi ko, ito yung work na gusto ko for the long term. Kasi mahirap din na mag-work ka na hindi mo nga gusto yung oo, client mo. Kahit sabihin mo may sahod pa yan. Pero kung naapektuhan na yung mental health mo at saka hmm, sobrang stress ka na sa mga workload, saka hindi mo ang talaga hirap, kaya yung ugali or what, hirap, mahirap. Hindi ka rin naman tatagal. Mahirap pakisamahan yung gano'n. oo, Kaya, ayun. Kaya lang naman, ma mahirap mahirap mag-ano sa mga client na may mga ugali. So, if nakikita niyo na gano'n, try niyo na maghanap ng bagong hmm, client. Kung hindi niyo mabitawan si client niyo agad, hanap na kayo ng bagong client para in case na may ma-close kayong deal, puwede niyo na i-let go. hmm, 'Yun. Kasi sa freelancing, you don't have to stick to one client, hindi kailangan 'yun. You hmm, can have as much client as you want, pero make sure na you can deliver. 'Yun lang din talaga. So, at saka 'yun din naman yung ginagawa kasi hindi hindi wala ngang walang forever sa freelancing. Lahat maraming changes, client, may offboarding, oo, may onboarding, ah hindi ka naman magsi-stick lang sa isa. You also will be having more and especially if you get tired of yung isang mong client or
nabo-bored ka na. Maraming gano'n, eh, freelancing, nabo-bored na siya sa client niya, gusto pa niya magdagdag, eh, di go. Wala namang hahadlang sa'yo to do that. Pero make sure lang na yun, kaya mo, panindigan yung mga, services mo for all those. Lalo na kung nag-iisa ka lang. Kung hindi, maghanap ka ng mga co-freelancers mo na you can work with and then maybe start your mini agency if you want or if you wish. Pero ayun, gano'n lang siya. Sa mga clients na hindi mo gusto, let go. Pero kung hindi wala pang ano, kasi yun yung source of income mo, maghanap ka na ng client. Simula kang maghanap para mabilis mo ma-let go yung gano'ng klaseng client. Kasi kung gano'n yung itatrabaho mo, I mean gano'n yung kasama mo sa trabaho, Oo. di healthy, hindi ka rin sasaya. You'll also you'll also Mabu-burnout get ka rin. tired. Kaya oo, ayun. Ayun naman. Kaya yun yung pinaka-importante sa bawat, ayun guys, alam nyo, yun yung pinaka-importante sa lahat, sa bawat ginagawa natin na kailangan iisipin pa rin natin yung mental health natin. Kasi hindi din naman palaging kailangan na parang, yun, minsan kailangan pero kumbaga parang sa sobrang dami na rin, yung sa sobrang workload mo na rin, sa sobrang workload din natin, di ba? Minsan, di ba, parang maiisip din natin na yung impact din nun sa mental health natin. Kaya, ayun. Kaya guys, importante din na minsan pag na-workload kayo, importante din na magpahinga kayo. Kasi wala namang masama sa ganun eh. Importante yun. Kaya kung yung iba na sinasabi nila na hindi importante ang pagpapahinga, no, hindi nyo kailangan pakinggan yung mga katulad nila kasi yun yung pinaka-importante. Kaya nga, 'di ba? Yun yung baga parang kasama sa tao yun, yung pagpapahinga, yun pagtulog. Yun, kasama yun eh. Kaya yun yung pinagkukunan natin lakas sa bawat ginagawa natin. So, Mikey, paano mo napapanatili ang mga long-term client relationships sa pagpe-freelance career mo? At bakit ito mahalaga para sa iyong freelancing? Diba? Yung mga kaya yun sa international client ko, long term yun. Actually, siya din nagsabi sa akin, decision ko kung gusto ko magstay or Oo. hindi. Oo. Sabi ko, gusto ko magstay. Kasi, hello, andyan ka na. Bakit na pakakawalan? Super bait. Ayun, I really just maintained yung professional relationship namin. And transparency, communication, yun yung mga importante when dealing with your clients. Kasi pag wala kayong communication or walang transparency na gaganap, wala. And isa rin yun, build trust. Build trust with your clients. Kasi yun yung pinakamahalagang bagay in a relationship. Whether professional man yan, romantic, or platonic, kahit anong relationship pag titingnan mo nasa trust trust yung foundational. So, when you have a client, dapat nandun yung trust, dapat nandun yung trust niya sa'yo na kaya mo i-deliver yung mga bagay na dapat i-deliver on time. And mapagkakatiwalaan ka niya sa mga bagay. So, yun yung mga mahalagang bagay doon. Ayun. Okay.
So, ano yung masasabi mo sa mga taong gustong pumasok o sumubok sa mundo ng freelancing? Halimbawa, sa katulad ko na beginner na walang idea sa ganyan larangan. Ano yung kung ano yung masasabi mo para sa akin? Pati rin sa mga bawat makikinig nitong podcast natin. Okay. Ano ba? Para sa akin naman sabi ko, kung gusto niyo, kung interested kayo, try niyo. Wala naman mawawala. Um, Freelancing, yung sinasabi nila na freelancing is not for everyone. Um, Hindi lang siya for everyone kung wala kang determination eh. Kung wala kang disiplina. Yun yun. Pero kung meron ka nun, it's for, you can try it out. It may be for you. Kasi ang lawak ng freelancing, marami kang pwede masubukan. Basta determined ka, focus ka, and ah, alam mo yun, yung mindset mo is also in helping people. Kasi that's what freelancing is about. Kaya nga may services tayo eh. Why we offer services because we want to help people. Pero kung freelancing ka just because of the money, gusto mo easy money, then freelancing is not for you. Yun yun. Kasi wala naman easy money. Oo, Kung wala gusto naman mo ng talaga. easy money, Mahirap talaga good eh. luck na lang sa'yo. Good luck Oo. na lang sa'yo. May mahanap. Sana all. Pero, wala eh. Walang ganun Oo, eh. totoo, You totoo. really have to work hard. Ah, Yun. With everything na siguro na pagdaanan ko in freelancing, and not even in freelancing, but in other things. Walang easy money. Hindi ganun din. Gusto mo ng easy money, then, ewan ko kung anong kaya mong gawin, but hindi talaga siya madali. Kung mayaman ka, pinanganak ka yung mayaman, then, congrats. Then use your money wisely, and, and it's a privilege for you. Pero if, hindi ka ganun ka-fortunate and you want to have or develop or, yung magkaroon ka talaga ng maayos na income, kailangan talaga pagtrabahuan. Hindi siya madali. Hindi siya in an instant magkakapera. Parang yan, katas yan ng paghihirap. Oo, So, totoo. ayun. So, Ma'am Mikey, last two question. Ano ang opinion mo sa mga taong gustong gawin? So, sa may mga taong gustong gawin, kaso napangungunahan sila ng takot. Ah, Actually, kasi 'pag nauna yung takot sa'yo, walang mangyayari, stagnant ka. So, if gusto mong gawin yung isang bagay, gawin mo kahit takot ka. Ah, you know, kasi 'pag wala kang ginawa, walang mababago. Wala talagang change na mangyayari. So, hindi mo rin sure kung magiging successful ka ba sa ganitong bagay or hindi kasi wala kang ginawa. So, Oo. try mo muna and you'll see if it works for you or not. Kung hindi, edi try something else kung sa tingin mo. Kung mas ka for business, kung more ka on talagang magwo-work na lang sa corporate, then ayun. Mm. Pero walang masama mag-try for freelancing at walang mawawala sa'yo. So ayun, go for it lang. Tapos makipag-connect ka with other freelancers. Yes, Maraming yes, support yes, groups yes. diyan sa Facebook. Oo. Yun. So, marami ka rin matutunan sa kanila. So, ayun. Kaya, yun guys, importante din talaga yung may community. Yun yung sinasabi ko sa inyo sa mga recent podcast na ginawa ko na yun, importante din talaga yung community o kahit hindi community o kahit surroundings ng mga tao na nakapaligid sa atin na pinupush tayo para sa bagay na ginagawa natin. Yun importante din talaga na na
makahanap din tayo na katulad nila. Ito, Ma'am Mikey, last question. Ano ang huling mensahe mo sa mga taong nahihirapang hanapin yung niche o gusto nilang gawin sa isang bagay? Anong mapapayo mo para sa kanila? Last message mo. Okay. Sa tingin ko kasi Mhm. having a niche, Mhm. maganda 'yun, may specialization ka sa isang bagay. Try mo muna tingnan yung mga interests mo, kung Mhm. magwo-workout. Kung gusto mo may specific niche ka, kung kagaya ka naman sa akin na parang gusto mong matutunan lahat, okey din, quote, "Jack of all trades." Oo. Wala naman oo, wala din masama dun kasi mas maraming skills. Although hindi ka master ng isa, pero at least may knowledge ka ng lahat. Mhm. But for those na siyempre, gusto magkaroon ng niche para may specific market talaga na ma-attract, try mo muna tingnan kung ano yung mga interest, tapos work from there muna. I-list down mo yung mga interest mo. Kung sa food ba yan, mahilig ka kumain, so most likely baka pagkain like mga restos or Mhm. coffee shops, Oo. yun, or kung mahilig ka naman sa beauty products, ayun, pwede sa yun, mga makeup, mga beauty products, gano'n, or mga salon. Dun puwede mong i-try maghanap ng market sa mga gano'ng bagay. So, madami. Ah, Hahanapin mo lang talaga kung what works for you, yun. And actually, plug ko na lang din, I'm actually going to be releasing a guide. It's a freelancer guide. Actually, I'm just starting it. Part 1 pa lang nilalabas ko. Hindi ko pa siya nilalabas ng buo kasi uh, mahaba-haba. It's gonna be tackling all the problems or all the experiences I also had as a freelancer. And yung mga natutunan ko, yung mga learnings ko, not just that, yung mga natutunan ko din from other freelancers. So, if you want to grab a copy, Mhm. you can message me on Facebook. So, I just gonna leave it somewhere there. Yun. I just gonna leave the link. Yun. Yeah, you can message me if you want to avail. Right now kasi part 1 pa lang. So, the part 1 is the introduction of myself and a little bit about why freelancing. Why choose freelancing, or parang when you go to freelancing, ano yung mga dapat meron ka. So, yun. Part 2 is gonna be about client hunting and so on and so forth. So, madami siya. And why I actually thought of writing or making this guide is because I really want to help startup freelancers na nahihirapan, or not even startup freelancers, pero freelancers in general na nahihirapan uh, kung paano sila uh, makakakuha ng client, or nahihirapan sila na i-market yung sarili nila, nahihirapan sila mag-build ng connections. So, I want to tackle all that and, share a piece of advice in each topic. So, ayun. So, yeah, basta sa mga gusto mag-freelancing dyan, try nyo. Kahit nakakatakot, kahit nakakapanibago, try nyo. Wala naman mawawala. So, you can do it part-time. Flexi time naman yan. Kung ano yung availability mo, then try mo. Wala nang mawawala. And start to do self-learning, research muna bago mo i-market yung sarili mo. Also, for freelancers uh, na parang hirap na hirap i-market yung sarili nila, gawa na kayo ng portfolio, guys, ha? Kasi isa rin ako freelancer na Mhm. napakatamad gumawa ng portfolio, pero Mhm. ayun, na yun, okay Oo. naman na siya. Importante din talaga Hindi 'yan. kailangan, oo, kasi yan ang hahanapin sa'yo ni client, agad-agad.
sabihin natin nakaka-attract ka ng client, tapos wala kang portfolio na yung mapapakita, then sayang, most likely dapat prepared ka din. So, yun yung isa sa may suggest ko, gawa na kayo ng portfolio nyo. Paunti-unti, kahit hindi naman agad-agad na matapos na yun one day. Pero gawa na kayo ng portfolio nyo. So, kaya ano lang naman yun eh, yung mga graphic design na kaya yung gawin, or yung i-showcase nila yung mga services na pwede nyo i-offer. So, ayun, hindi siya agad-agad magagawa. It will take siguro ilang weeks or maybe months, pero simulan nyo na para at least may progress. So, it doesn't have to be fast progress. Slow progress is still progress. Yes. So, take it slow, pero sure yung progress. So, yun yung mahalaga. Ayun. So, yeah. Yun. Grabe. Sobrang solid na itong podcast na to, Ma'am Mikey. Thank you sa opportunity na to ulit. Thank you at pumayag ka na lumapag dito sa Good to Live Podcast. Ma'am Mikey, thank you po ulit. Thank you po. So yun, dito nagtatapos ang Good to Live Podcast. Magpa-plug din ako. So, kung hindi nyo pa napapanood ng iba't ibang episodes ng Good to Live Podcast, available lang sa YouTube at Spotify. Good to Live Podcast. Let's go! Ma'am Mikey, thank you po. Thank you po. Naglalakbay ako kahit saan na lang. Wala akong problema, di rin pwede lamanan. Sobra akong kalmado kahit di nakadamo. Nahihibang sarili, di kailangan magbato. Di nadama ang tama energy.